Sagitaryo, kumusta? Maligayang pagdating sa iyong pagbasa. Uugnay tayo sa enerhiya mo sa mga araw na ito. Pangkalahatan nito, kaya kunin ang umaakma at bitawan ang hindi. Huwag kalimutang tingnan ang iyong moon sign at ascendant dahil mas marami pa silang ibinubunyag. Magsisimula ako sa mensahe ng mga anghel. Alamin natin kung anong liwanag na dala nila para sa iyo. Bueno, nagsasalita ito tungkol sa isang bagong simula na puno ng emosyon na maaring magdala ng mga koneksyong napaka-interesante. Dahil ikaw ay labis na nakatuon sa isang tao o ang isang tao ay labis na nakatuon sa iyo. At ginagawa nitong posible na lumitaw ang maaring maging muling pagsilang ng relasyong iyon, hindi ba, ng ugnayang iyon. Maaari rin na ang bagong simula na ito ay dumating para sa iba pang mga bahagi ng iyong buhay dahil maaari kang muling kumonekta sa isang bagay na namin mismo o kinasasabikan mo. Bueno, sasabihin ko sa iyo na maghanda ka dahil malapit ka na maglakbay sa isang kamangha-manghang paglalakbay, isang paglalakbay sa metaporikal na kahulugan ng pagbabago ng direksyon na humihiling sa iyo na huwag matakot dahil ang iyong mga anghel na tagapangalaga ay narito upang tulungan kang lampasan ang ilang mga yugto. Pinapalaya mo ang iyong sarili mula sa lahat ng nakakaabala sa iyo at higit sa lahat, iniaalok sa iyo ang karanasan ng pagkakaroon ng mga kabutihan. Hindi, tingnan mo, inilaan ng buhay ang sandaling ito para sa iyo sa isang paraan at nag-aalok ito ng mga pambihirang regalo na nakalaan para sa iyo. Ang mga ito ay eksklusibo para sa iyo. Malapit mo nang likhain ang iyong hinaharap at makita kung paano lumilitaw ang mga oportunidad. Malapit ka nang magsimulang humawak ng ilang mga pagkukunan, ilang mga isyo upang likhain ang katotohanang nais mo. Para bang binibigyan ka nila ng pangalawang pagkakataon sa isang paraan o pangatlo kung ano pa man ang kailangan mo, hindi ba? Ang ilang mga alaala ay magdudulot din sa iyo ng ilang emosyon, kaya sa bagong simula at sa pagbabagong ito, ang pagtingin sa nakaraan kung ano ito, nang hindi ito pinalalamutian, nang hindi ito ginagawang romantiko, at gayon din nang hindi ito pinadidilim, ay magiging napakaangkop para sa iyo. Dahil maaring mangyari na sa direksyong ito, na maaring bago muli mong makatagpo ang mga taong naging mahalaga para sa iyo sa ibang yugto ng iyong buhay at ibinabalik sila ng buhay sa iyo. Dahil ang mga taong nawala sa iyong paningin ay muling lilitaw sa iyong buhay sa parang hindi inaasahan, ngunit para sa iyo ay mahalaga, nagdadagdag ay interesante. Kaya kailangan magbigay ng atensyon dahil ito ay lumilitaw din upang sa isang paraan mapangalagaan ang bagong kinabukasan na ito. Narito ang isang napakagandang baraha na siyang baraha ng lakas. Ang baraha ng lakas ay nagkokonekta sa atin sa kung ang ano ang maaring maging iyong katapangan at ang iyong kakayahan at kagandahang loob. At hinihiling sa iyo na maging lubos na mulat sa mga katangiang ito dahil pinapayagan kanila sa sandaling ito na lutasin ang anumang problema, na pasanin ang isang sitwasyon. Dahil gusto mo ang simulang ito, bibigyan ka rin ng lakas at motibasyon para harapin ang bawat sitwasyon ng may talino. Magagawa mong ayusin ang lahat ayon sa paraang pinakaangkop para sa iyo upang matiyak na magiging maayos ang kalalabasan ng lahat ng iyong mga plano at desisyon sa buhay. At higit sa lahat, manatiling tapat din sa iyong mga paniniwala kahit na nakakaramdam ka pa ng discomfort sa sitwasyong ito at kailangan mong lumayo sa konteksto o kailangan mong tumigil sa paggawa ng isang bagay kasama ang isang taong kasali sa sitwasyong iyon. Tinutulungan kita. Binibigyan kita ng kamay. Ginagawa kong posible na malutas ito. Ngunit ang direksyon ko ay iba. Ang landas ko ay iba. Ang simula na gusto kong gawin ay wala sa iyo. Wala. Hindi tayo nasa parehong landas. Iyon ay para sa ilan, ngunit sinasabi nito sa akin na may kakaiba sa konteksto kasama ang taong ito. Ibig sabihin, ikaw ay nasa isang landas at ang taong iyon ay nasa ibang landas. Dahil minsan sinasabi sa iyo ng lakas na maaari kang tumulong, maaari kang makiramay, ngunit hindi mo kinakailangan maging handa na sumunod ng sapilitan sa kondisyong ito at lalo pa sa taong ito. At dahil mayroon kang ibang nakatakdang direksyon, nakikita ko roon ang mga bagay na medyo interesante na yung pakikipagsapalaran o yung ilulunsad upang maranasan. At may dahilan kung bakit lumilitaw ang mga taong iyon.
Hindi man kayo naghahanap, pero may dahilan kung bakit muli kayong pinagtatagpo ng buhay sa mahahalagang taong ito. Tingnan natin, Sagittarius, ano ang sinasabi sa atin ng mga baraha ngayon? Ipinaalala ko sa iyo na ito ay mga pangkalahatang pagbasa. Maaaring gusto mong talakayin ang iyong partikular na kaso at magagawa mo ito kasama ko sa isang personal na pagbasa. Maaari kang mag-schedule sa pamamagitan ng website, laging nandito ang address sa video. Ngunit mayroong nakapin na komento sa iyong sign kung saan maaari kang direktang pumunta sa page at piliin ang pagbasang naangkop sa iyo. Bueno, naroon ang baraha ng Between, na isang napaka-interesanteng baraha. Ang baraha ng taong nakabitin, mga enerhiya ng Aquarius Pisces, gayon din ng mga fire sign tulad ng Sagittarius, Leo, at Aries. Bueno, ang baraha ng Between ay isang napakaangkop na baraha kapag kailangan ng isang tao na maniwala sa isang bagay, hindi ba? Kailangang maniwala sa bagong simula na ito. Kailangang magkaroon muli ng ilusyon dahil nagkakaroon ka ng ilusyon. Nagkakaroon ka ng pag-asa. Nararamdaman mong medyo malusog sa antas ng enerhiya dahil nalalagpasan mo ang isang mahirap na sitwasyon. Ang sitwasyong ito na nangangailangan ng iyong empatiya ay maaring naging mahirap para sa iyo. Kaya manampalataya sa iyong mga pangarap dahil hinihiling sa iyo na manampalataya sa iyong mga pangarap dahil ito ay sandali upang sa bagong simula na ito ay matupad ang iyong mga pangarap. Ito'y walang iba kundi ang hangal. Ang bagong simula'y kaayon ng hangal. At ang hangal ang tumutulong sa Sagitaryo na habulin at makamit ang panaginip na iyon. Sa katunayan, ang bituin ay nagsasalita tungkol sa kung ano ang maaring maging pag-asa, pagkilala, at aspirasyon na nagkokonekta sa iyo sa pagkamalikhain, na nagkokonekta sa iyo sa pagbabago ng buhay, na nagpapaging sentro ng iyong enerhiya, na maging mahinahon ka, na makakonekta sa paggaling na kailangan mo at maramdaman mo mas bata ka pa, dahil ang bituin ay nagpapakita sa atin ng isang taong transparent, isang taong aktibo, isang taong malusog ang isip at katawan. At higit sa lahat, ang universo, ang mundo, ang enerhiya ay nagpapakita sa iyo na maaari kang maniwala sa iyong mga pangarap. At iyon ang nagbibigay inspirasyon sa iyo dahil nalampasan mo ang isang medyo mahirap na sitwasyon at ang iyong saloobin sa buhay ay iba na. Kaya inilalagay nila ang pinto para sa iyo isang bagong simula. Bueno, naroon ang taong nakabitin. Ang taong nakabitin ay ang barahan na nagkokonekta sa kung ano ang maaaring maging sandali ito na nararamdaman na parang paghinto, hindi ba? Na nararamdaman na parang may impresyon ako na sinasabi sa akin dito na mayroon akong bagong simula at makakatagpo ako ng mga taong makakatulong sa akin at magiging maayos ako at malulutas ko ang isang problema ng buo. Ngunit nararamdaman kong ako ay nakulong, na ako ay nalilito, na walang gumagalaw sa aking buhay. Gumagalaw ito dahil ang ginagawa ng taong nakabitin ay baguhin ka ng personal. At oras na upang maunawaan na ang paghinto na ito na pansamantala lamang ay napakagaling. At higit sa lahat, sa katahimikang iyon ay nakakakuha ka ng ibang mga perspektibo, ibang punto ng pananaw na nagpapalaya sa iyo mula sa maraming kondisyon. At higit sa lahat dito, sa pagbabagong ito ng perspektibo, sa pagbabagong ito ng pananaw, mayroon kang liwanag na kulang sa iyo upang mahanap ang bagong simula o ang direksyong ito. Dahil ang taong nakabitin ay nagkokonekta sa iyo roon. Hindi ba nagkokonekta sa iyo sa isang bagong perspektibo at sinasabi sa iyo, walang iisang paraan upang makita ang mga bagay, walang iisang paraan, mayroong ilang posibleng paraan, posibleng opsyon. Ngunit gayon din ang pagbitiw, ang nararamdaman mo, Sagittarius, bilang pagbitiw at bilang sakripisyo na nagpatigil sa mismong mga pangarap na tutuparin mo, ay ang mga nagbibigay sa iyo ng gantimpala ng natupad na pangarap sa sandaling ito at sa bagong simula na ito. Kapansin-pansin ang pagkakasabay sa pagbasa mo. At bukod pa roon, may ask ka ng tungkod. Simula ito na hitik sa pagnanasa. Alam mo ang alas ng mga pamalo ang paborito kong maliit na arkano dahil sinasabi nito ang bagong simula, inspirasyon, mabubuting balita at pagsisimula ng isang bagay na labis kang nabibighani at talagang nagpapasiklab sa iyo. Yan ang malikhaing sigla o bagong hakbangin na natatagpuan mo sa bagay na kinahihiligan mo. Saan? Sa pangarap na hinahabol ko dahil pangarap ko iyon, iyon ang hilig ko.
Iniwan ko itong nakabitin, hinayaan ko itong ma-stagnate, hinayaan ko itong maantala dahil sa isang bagay na X. Ngayon, ginagantimpalaan ako ng buhay at pinapaalab ako ng inspirasyon upang kumilos ako, tanggapin ang hamong ito, ipakita ang aking potensyal at aking talento at lumago sa pamamagitan ng pagkilos, pagiging emosyonal at pagbibigay ng lahat ng aking apoy dahil ito ay barahan ng Sagittarius. Dito ay nakamarka ang kung ano ang maaring maging paglalakbay, kung ano ang maaari ring pagtatagpo sa isang tao, ilang mga hakbang pasulong na ginagawa ng isang tao, ilang mga hakbang pasulong na ginagawa ng Sagittarius upang ang kanilang mga landas ay magtagpo. Mag-ingat dahil sinasabi ulit nito sa akin na sa landas na iyon kung saan may mga taong muling makakatagpo sa iyo ay mayroong inspirasyon, hindi ba? Mayroong paglikha, mayroong posibilidad na maging kompatible ngayon sa direksyong ito. Iyon ay para sa sinumang interesado, di ba? Bueno, ang maging konektado sa ilang tao mula sa mas intimate na lugar at siyempre ang pagpapayaman din sa kung ano ang maaaring ibigay sa iyo ng taong iyon mula sa isang lugar, halimbawa ng malikhaing trabaho. Dahil siyempre, ang ace ng wands, isa ring barahan na nagsasalita sa akin tungkol sa o nagpapahiwatig sa akin kung ano ang maaring maging simula na puno ng malikhaing enerhiya na magbibigay sa iyo ng kapangyarihan at magpapakilos sa iyo at na maipakita mo ang pangarap sa direksyong iyon na ganap na malinaw at malinaw para sa iyo na nagdadala sa iyo siyempre sa isang napakagandang oportunidad sa trabaho o personal na pag-unlad. Ang pagsasakatuparan ng mga pangarap ay isinasama na sa iyong buhay. Tumatanggap ka ng isang alok na nagpupuno sa iyo ng kagalakan na gusto mo at na agad mong ginagawang handa na tanggapin. Dahil alam mo na kung gagawin mo ito ay magbabago ka at dito mo mahahanap ang iyong malaking gantimpala pagkatapos ng sandaling ito ng paghinto o sakripisyo. Tingnan natin ang sinasabi nila. Bilang huling payo ng mga gabay, mamamana, panahon na para magpanibago ng lakas at binabanggit dito ang munting paghinto. Gaya ng sinasabi sa barahang ang binitin, hindi ba? Oras na para sa iyong sarili. Kung pakiramdam mo'y nawawala ka, makakatulong ito upang muling makakonekta sa iyong kalooban. Sabi ko nga, ang The Hangman ay personal na pagbabago. Ito ay isang bago at pagtatapos dahil dito ay natutuklasan din ang mga bagay. Habang nasa enerhiya ng taong nakabitin, natutuklasan mo kung paano mo gagawin upang mahanap ang bagong landas na ito. Walang paraan na hindi ito mangyayari. Kumukonekta ka sa nagbibigay sa iyo ng kapayapaan, pag-aaruga at pag-ibig. At sa paghintong iyon, ano ang ginagawa mo? Nagbabago ka, nagbabagong buhay, at nakikita mong pwedeng lumawak ang lahat ng ito para sa iyo at maibigay sa iyo ang lahat ng ito. Kaya maghanda sa malalaking pagbabago, Sagitaryo. Lahat ng pagpapala sa iyo ngayon at magpakailanman.